Yan katambayan, dito sa probinsya, pwede lang tayong humingi ng Rizal. So, konti lang naman yung kukunin natin, hingiin. So walang problema, walang bayad talaga. Free lang po dito. Yan o. Pangit naman po panahon. Ngayon, yung ating flooring po ng CC1 po natin, kailangan na po yun palitan. Marumi na po. Every 2 days po tayong nagpapalit po dito para maiwasan yung contamination or pamumuno ng bakterya. Lalo na yung ating sisiw po ay hindi pa po malakas yung immune system nila. Wala tong vaccine at wala ding ilaw. Palitan talaga natin ito. Hindi pwedeng hindi. Kailangan. So yung ating kinuha po na o hiningi na Rizal, yan yung natin papalit. Yung karton din po natin, kailangan natin yan. Ganun lang yung pagpapalit sa ating flooring po. Pinakamalaga yung kalinisan po sa kulungan ng ating mga alaga. Ganun ang pag-aalaga sa sisiyo. Yan na po yung ating pinalitan, napalitan. Bago na po. At kita nyo naman, may konting pagpatak na naman ng ulan. Sigurado mamaya wala na, babagsak na naman ito na malakas. Ganito kasi palagi yung panahon dito sa Sarangani. Mga sisiyo natin kumakain na. Yung iba na nanghihina kanina nakalang video ay kahit pa paano nakaka-recover na kasi na bilat sila sa init kanina kasi open po ito dito. So yan lang yung diskarte natin pag walang ilaw. Nalagay tayo ng tubig niya na bago, sabit natin para sa ganon hindi po malagyan ng Rizal. Bago pala tayong karagdagan po na sisiyo na pabo. Yan, 3. After months of consideration katambayan, kailangan talaga natin na ihinto na po yung ating pangarap na magparami po dito ng heritage chicken sa ating manukan. Kung nung dati po bago tayo lumipat ng manukan dito sa probinsya from Jensan City, marami pa tayong mga manok doon na heritage. At hindi ako nagkakamali, yung huli nating benta na marami ay taga Tagum City pa yung kumuha sa atin. Kunti na lang yung naiwan, dinala po natin dito. At that time okay pa yung kitaan nung September last year. At habang tumatagal na nandito tayo sa probinsya, yung demand po ng ating heritage chickens ay talagang bumagsak. Kahit yung sisiw ay wala nang kumukuha, halos wala nang naghahanap. At masasabi ko po talaga na konti na lang kita. Kumbaga nung dati po na tag 1,000 yung inahin natin, yung roster 1.5, ngayon nasa timbangan na po yung presyuhan. Kumbaga yung presyo po ng mga heritage chickens ngayon ay halos binibenta na lang po ng per kilo. Ibig sabihin po wala na pong demand, konti na lang. Kung ako po isang vlogger po ay marami tayong customer, paano na lang po kaya kayo kung hindi pa kayo kilala na breeder? So, hindi ko naman sinasabi na bawal po mag-alaga po ng heritage chickens. Ang sinasabi ko po ay consider nyo po kung ano po yung alagaan nyo po. Kasi sa ngayon, yung heritage chickens talaga ay bagsak na bagsak yung presyo. Kung kayo po bibili sa ibang breeder na kilala, 1,000, 1,500 per head, at kayo yung magbebenta, malabo pong makabenta po kayo ng presyo na binili nyo po sa ibang breeder na per head na tag 1,000 o tag 1,500. Hindi ko naman sinasabi na hindi kayo makabenta. Depende din naman po yan kasi sa market. Pero sa aking karanasan po ngayon, sa nangyari po sa heritage chicken farming, wala na pong kita. At kung ako naman yung tatanungin, kung meron pa tayong mapagkunan, meron pa naman po. Kung may maghahanap, nakakahanap pa naman po ako ng mga sisiw, mga RTL, roster. Kaya pa naman natin maghanap sa mga kaibigan natin. Pero yun nga, yung iba natin mga kaibigan ay sumuko na rin po. Yung iba ay huminto na kasi sa pagkain, sa bilihin po sa ating mga heritage chickens, talagang napakamahal po ng feeds ngayon. So kung wala kang kita, wala kang benta, wala ka ring ipapakain.
So yung savings nyo po baka maubos pa dahil sa pag-alaga. Kung mag-alaga kayo ng heritage chickens, kumbaga para sa akin, suggestion ko lang ay pasampu-sampu lang. Mag-upisa kayo sa sisiw, mag-upisa kayo sa month old. Huwag pong damihan kasi kung isipin nyo po na magnegosyo po kayo, bibili kayo ng marami, sa ngayon talaga bagsak na bagsak, baka malugi pa po kayo. Hindi ko kayo sinasabihan na huwag na kayo mag-alaga. Pag-isipan nyo po talaga na mabuti kasi baka magsisi ka sa uli. Kahit sabihin sa probinsya tayo, ang address naman po talaga natin sa ating mga kaibigan ay nasa Jensan. Malapit na naman po ang Glan to Jensan, kayang-kaya po natin i-deliver. Pero ngayon ay masasabi ko po na huminto yung iba natin na kaibigan kasi nga wala talagang kita. Ayan ang aking masasabi sa ating pag-aalaga ngayon ng mga heritage chickens ay stop muna. Saka na lang tayo siguro na maghanap o magparami once na may demand na naman. Ngayon walang-wala yung presyuhan ng mga sisiw ngayon. Yung mga kaibigan natin ay binibenta na ng 50 pesos. So ganun ang bintahan ngayon sa merkado ng ating heritage chickens. Kung ako sa inyo, mas alagaan nyo na lang po siguro yung native na lang kasi hindi po mahirap alagaan. Malayo sa sakit yung ating mga native, lalo na po yung mga hulo, mga parawakan. So yan lang, may mga heritage naman po tayo dito pero konti lang, kaya po yan, yung mga natitira na lang. Ngayon focus na lang po ako dito sa pangkarni po natin kasi dito sigurado po ako sa sarili ko na yung ating mga native hindi yan lalangawin. Sigurado ako sa sarili ko na mabibenta po natin yung ating mga alagang pangkarni. At sa susunod, baka sa susunod na video ay ipapakita ko po sa inyo sa Jensan City kung saan ang bagsakan po ng mga heritage chickens na mga per kilo. Ganun ang nangyayari ngayon. Nakakalungkot mang isipin pero yan yung katotohanan po sa pag-aalaga ng heritage. Okay din naman po na mag-alaga ng heritage kung pakunti-kunti lang, 30, yan yung pinaka masuggest ko sa inyo. Kung gusto nyo po ng table eggs, yan, pwede talaga. Hindi kayo malulugi niyan. Wag lang kayo magpapisa ng sisiyo kung ininegosyo nyo po. Kung magpapisa kayo, siguro nyo lang po na may order. Yan po yung isa sa pinakamagandang gawin para hindi po malugi sa pag-aalaga ng heritage chickens. Mag-upisa po kayo sa mga malalaki ngayon, masasabi ko po talaga na baka masayang lang yung investment nyo po, pero kung pang pet lang, yan, pang collection, pang egg collection, okay po yan. Wala namang problema. Mag-alaga lang po kayo ng sa tingin nyo po ay kaya nyo pong alagaan, kaya ng inyong budget, kaya ng inyong bulsa, para hindi kayo magsisi sa uli. Marami talaga akong mga kaibigan, mga kakilala natin, mga nagko-comment sa ating Facebook page, YouTube channel, na talagang barat na po yung presyuhan po ng heritage chickens. Yan na po ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po i-consider yun po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna natin magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Alvin Lubigan, Joyri Altavas from Capiz, Papa Richie Channel. At sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye!